Yes, magandang hapon Pilipinas, magandang hapon mga kapatid, kababayan at saan man kayo ngayong hapon na ito. Sana naman ay nasa maayos ang kalagayan ng lahat guys. Panibago na namang usapan. Akala ko magtatapos na pagkatapos pumalit si Senator Sani Angara doon sa kagawaran ng edukasyon. Kamakailan lang ay nag-resign, kung ating mababalikan ay nag-resign si VP Sara as Secretary of dito sa Department of Education guys, at walang rason ay binigay kung bakit siya ay magre-resign, bakit siya ay BBTO sa kanyang posisyon bilang secretary sa Department of Education. So ayun, pumalit, inappoint ni President Marcos itong si Senator Sani Angara, na kung saan nakitaan rin ng katalinuhan at yung bagay sa kanya, yung posisyon na ipapalit nitong nagbitiw na si VP Sara guys. So maayos na, maayos na. Maabot hanggang sa kung ano-ano pang mga problema na kung saan umabot pa doon sa punto na binawasan yung security escort ni VP Sara at tinatawag na political harassment, kung ano-ano pa dyan, hanggang nilinaw ng PNP, nilinaw na walang political harassment ang pagbabawas ng tao, kasi meron na rin panawagan si Vice President Sara para sa kanyang seguridad at sa kanyang pamilya. Kaya hanggang umabot doon sa Senado, pati mismo si Senator Bato de la Rosa nakiusap na kay PNP Chief General Romel Francisco Marbel, kung inyong matatandaan, nakiusap na ibalik yung mga pinagkakatiwalaan ni Vice President Sara Duterte na PNP member na napasama doon sa binawas, tinanggal. Bukod doon sa naiwan mula sa Philippine National Police at sa Armed Forces of the Philippines. Nilinaw yan ng Philippine National Police guys. Especially, galing po yan doon sa bibig mismo ni General Marbel. Ngayon, okay na sana, kaso mukhang humaba pa. Kasi nagising itong tunay na dahilan pala ng pagre-resign. Ayun, sa kanya din yan, kay VP Sara, na nagsalita kung ano talaga yung tunay na nangyayari, bakit siya nag-resign sa Department of Education bilang secretary. So, nagpa-interview guys sa GMA7 at ayun nga, nalaman ng lahat mula sa kanya, sa part ni VP Sara, ang kadahilanan kung bakit siya nag-resign doon sa kanyang posisyon as secretary. Sabi niya mahaba ang and sabi niya ngayon hindi pa ako handang umupo para isa-isahin yun, pero sasabihin ko sa inyo pag ready na ako. Haba talaga yung listahan ng mga rason at iba-iba siya kategorya. Merong personal, yung sa aming dalawa lang, merong DepEd, merong budget, at merong sa bayan din. So, medyo mahaba yung listahan, and sa pangayon, hindi pa kasi ako handa na umupo para isa-isahin yun. Pero sasabihin ko sa inyo, kapag ready na. Someday, hindi ko lang alam kung kailan yung araw at oras na yon. Ako, mukhang may pagbabanta ba kung pakikinggan natin? Para sa administrasyong ito, di ba? Sabi niya, kung babasahin niya yung GAA, General Appropriations Act, at i-trace mo kung saan pupunta ang pera, makikita mo na hindi maayos yung pagka-handle ng pera ng budget ng gobyerno. So yan, ano yung mga rason? So merong mishandle, hindi maayos yung pagkakahawak ng budget ng gobyerno dyan sa Department of Education. Naku po, BP,
Ano ba to? Ba't ngayon mo lang ito sinabi? Ha? Bakit ngayon lang sinabi ito, guys? Oh, na kung saan ay wala na siya dyan sa kagawaran. Di ba? Kaya iba-iba yung reaksyon ng tao ngayon. Meron nagsasabi, gumawa ka lang ng senaryo kasi wala ka na dyan, nag-resign ka na. Oh, so meron na rin namang iba na, sige, buklatin mo pa. Sabihin mo, BP Sara, kung sino at kung ano at saan napunta yung pira ng gobyerno na inilaan para dyan. Oh, hindi natin ipagkakaila, guys, na kailangan talaga ang budget pondo para sa Department of Education. Kulang, napakaraming kulang. Yun yung nasasabi natin noon pa na sana yung kakulangan ng departamento sa Department of Education na kung saan ay hindi nagawa at hindi natapos. Kung meron mang nasimulan, meron ba kayo nakitang nasimulan at nagawa na programa nung umupo si Vice President Sara Duterte? Kung meron man at nakukulangan pa ang madlang people, ang taong bayan, sana naman sa pag-upo ni Senator Sani Angara ay mas madagdagan at mas mapunan pa yung mga kakulangan, guys. Yan pundo ng Department of Education, sana naman, no, kung pwede, no, kung di ito labag, pero para sa akin, mukhang budget nga yan, di ba? Pero kung di ito labag sa batas, ay di man lahat ay maipatayo, at least mayroong karagdagang masisilungan yung ating mga mag-aaral. Kaya ito, no, ano pa ba? Ano pa ba yung mga kakulangan dyan na kailangan punuan? At yung sinabi ni BP Sara, ngayon lang siya nagsalita, at ang haba-haba pa. Meron pang aabangan pala natin dito. Meron pa tayong aabangan. No? Kaya BP Sara, sana naman ay mas malinaw pa kung ano man yung expose mo sa susunod na mga araw. Kung meron man kayong isumbong sa taong bayan, sana naman ay malinaw. Kasi ito, mukhang nag-alangan pa yung tao, no? Ano ba yung unang ipinukol, guys? Umabot pa doon sa kay yung pulburon issue ni President Marcos. Mukhang hindi buminta yun eh. Mukhang hindi kumita sa takilya. Ano ba? Hindi naman yan pelikula. Mukhang hindi tawag na ito. Mukhang di pumatol yung taong bayan, no? Nung kung sino man yung kakita, no? Kasi halatang hindi naman siya convincing, no? Na si President Marcos yun, yung sumisinghot ng pulburon, guys, as per sa issue, no? Kaya sana kapanipaniwala yung kung ano-ano pa. Abangan natin to. Abangan natin, guys, kung ano pa yung mga pangyayari ukol dito sa darating na mga araw, no? At least, ito si BP Sara nagbigay ng clue, no, sa ating mga kababayan, no? Pabor nito yung mga ganitong usapin, ang pabor ito sa taong bayan, no? Diba? Kung ating babalikan yung sinabi niya, kung basahin mo yung GAA. Basahin mo lang yung GAA at i-trace mo kung saan pumupunta yung pera. Makikita mo na hindi maayos yung pag-handle ng pera, ng budget ng gobyerno. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali. Pero syempre, wala akong nakuhang suporta at wala akong nakitang pagbabago. Kaya sabi ko, hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025. Hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Sana naman, no? At maging lalabas at maging maayos at maging totoo ang bawat impormasyon na ating masasagap, guys, mula sa kanila.
mula sa Office of the Vice President, mula sa Office of President, at sa lahat pa ng mga opisina, lahat pa ng mga departamento ng ating gobyerno. Okay guys, so maraming salamat sa lahat na nandiyan. Maraming salamat sa inyong pag-suporta. Sa mga di pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating channel at nang magkarinigan tayo ulit sa mga darating na araw. Huwag niyo kalimutan na i-click yung notification bell at maging updated po tayo sa ating mga susunod pa na video. Maraming salamat! Mabuhay ang buong Pilipinas!